liit niya, no? But it's fine. It's my own space. Talagang maliliit nga yung mga hotel dito sa sa Japan. So, lock muna natin to. May mga hangers for the coats. Basurahan. May chinelas. May mga sabitan pa ulit. A full-size mirror, which I like. And then this bed. Oh my god. Uy, in fairness, malambot ha. Ay, sobrang firm. Ay, this one is soft. That's a TV. Laki ng TV, no? And then another mirror. I have a desk. May mga guides. Hot water. Phone. Mga saksakan. Fridge. That's good. Upuan. So I can work. Blower. Pajama. Tissue. Nice, no? Ang liit ng CR pero cute siya. Look, may mga tissue. And of course, what do you call this? Toilet na may bidet. Automatic ba to? Na nagbubukas? Ah, hindi. Mga hair ring, toothbrush, toothpaste. Ano to? Pang shave. May suklay. Shower cap. Body towel. Makeup. Face and hand soap. May saksakan. Liit lang ng sink pero sakto na yan. Merong body soap, conditioner, shampoo. It's a small tub that acts as a shower. Kaya na mga mari, happy na ako dito. Laundry bag, towel. May hook. Nice, diba? Whew! Okay na yan. Ano mas meron sa baba? Ah, wala. Tingnan natin anong view natin. Ay, wait lang. What is this? Flashlight? Hindi ko matanggal. Ilaw. And then, ceiling. Desk. May USB. Battery charger. May alarm clock. May explanation sila kung ano yung pillows. Ah, it adjusts fit daw. Baka maganda yan para sa mga tita na tulad ko. May saksakan pa doon, no? Diba? Nice. Tapos, let's see if we have a view. Ay, maganda yung bed, mga mare. Spring bed siya. Hindi yata nabubuksan yung bintana. Ay, wala tayong view. Our view is a wall. And that's okay. Ifa-flash ko sa screen kung magkano yung binayad ko. So, kung dalawa kayo dito, saktong-sakto na to sa inyo, ha? Pag maglalatag kayo ng luggage, yan na lang yung space nyo. Pero inisip po, tingnan nyo. May saksakan din dun sa baba. Tapos, itong upuan na to, mayroong gulong. Sobrang pagod na ako, pero gutom at the same time. So, I will freshen up and then lalabas para maghanap ng food. Mare, ang galing kasi yung remote control nila naka-plastic na mukhang bago pa yung plastic. Tapos, may translation. Diba? And then another thing I noticed with Appa Hotel pala, ito may na-discover ako. Tcharan! May baso, may kape, may tsaa. Tapos, sabi rito, under luggage storage space. O,
It makes sense nga naman, syempre. Para hindi ka mahirapan. Pero, diyan ko na nilagay yung sa akin. Ayan mga mare, 10 kilos lang yan. Yung basurahan, sabi dito, yung blue recycle, yung orange waste. Cute ng Apa Hotel. I love it. Alam niyo ba, good choice pala na I got a solo room. Dahil nakakapagod yung biyahe. At least for the next 3 nights, makakapagpahinga ako, chill, concert pa bukas. And then, after that, lilipat ako sa isang capsule hotel. So, it's right now, mga 5 minutes before 9 p.m. Grabe, yung tulog ko. Hindi ko na nga namalayan kung anong oras ako nakapunta dito ng hotel. Tapos, pag gawa ko ng tour, nagbihis ako, nakatulog na ako. As hindi man lang ako nakaligo, ganun kagrabe. Nakabigbihis naman ako. So anyway, I just took a shower to freshen up. And ang sarap maligo dito sa Apa Hotel, mga ma. Sobrang linis. Ang ganda ng mga features, yung temperature, yung lakas ng tubig, yung quality ng sabon. Sobrang linis pa. As in, walang compromise. Wala akong masabi sa hotel na to. Ang liit niya, pero ang linis ng CR. Bilang isang tita, kailangan natin yan, diba? Hello? So anyway, meron akong di ma-figure out right now. Dito kasi sa sa AC, automatic nakalagay heat. Nilagay ko yung temperature at 16 degrees Celsius. And para sa akin mainit. I want the room to be at 22 degrees normal. Pero hindi ko alam ba't may heat dyan eh. I don't know. What I did is I opened the window muna para may konting ventilation. Tapos, ano pa ba na-discover ko dito sa Apa Hotel? Ito mga mare. Pag gusto kong ipalinis kung ayaw kong ipalinis yung room ko bukas, magnetize to. Pwede kong ilagay sa pintuan bukas yan. What else did I like about this hotel? Yung tulog ko, maybe dahil pagod. Or talagang masarap matulog rito. Pero thumbs up talaga. So, di pa ako kumakain. The last time I ate was around, ano oras yun? 6 a.m. And it's already 9 p.m. the same day. Ano to? Anong tawag doon? IF yan. Ayan, hindi na ako kilay. Kasi, ang gagawin ko lang naman ngayon is maghahanap ng kakainan. I wanna visit a convenience store. O kaya, a supermarket. Diba at this time nakasale na yung mga pagkain sa supermarket. So, yan. Yan ang mission natin tonight. Kasi gutom na ako mga mare. Ayun lang. So, balitaan ko lang kayo. Naka 2 layers of pants ako. Kasi kanina na-realize ko nung papunta ako rito, ang lamig, naninigas yung buto ko. 2 layers of pants, 2 yung winter socks ko. Isang layer lang tong shirt ko. But it's warm. And then, ito yung susuotin kong jacket. Okay mga mare, so ganito pala. Do not turn on this contraption kung hindi kayo lamigin tulad ko. Since I have my own insulation, pag tinurn on mo to, mas mainit kasi nag-on yung heater. Ngayon, in-off ko siya, mas malamig na yung kwarto. Kasi dito sa taas, yan, may lumalabas dyan na malamig na air. So, sinara ko na rin yung bintana. Mari plancha ko. Trousers press. Mari, this is your breakfast, so 1,200 yen. Yan, Japanese set, sandwich set, tapos Malaysian food yata yan, and curry set.
Oh my gosh, I checked online. It's 6 degrees tonight, with chance of rain. Ay, mga mare, may snow. Hala, nag-snow yata kanina. Look, oh, pati rito. So that's Apa Hotel. And then, mga mare, ito oh, Hotel Live Max. I don't know if you guys can see. Ayan, yung building na yan. Hotel Live Max. And then doon sa kanto, Lawson. Tapos, dito, kitang-kita ko na from here, may 7-Eleven. Sakto yung decision kong mag 2 layers ng pants. Dahil malamig. Ito open 24 hours. Asea Cafe. Nice. Ano to? Ah, parang computer shop. Lawson doon. Tapos may mga ramen nandoon, no? Wow. Ah, mga mari, OJR Bacurocho Station na to, oh. Yun na yung Lawson. JR Station. Wala pang 1 minute. Uy, may Yoshinoya. 7-Eleven. Uy, nakita ko ng Yoshinoya dyan, kaya ako kumain. Never pa ako nag-try ng Yoshinoya sa Japan. First time kong kumain ng Yoshinoya sa Hong Kong. Ito yung supermarket. And it's still open until now. Ganda ng mga, ang laki ng beans, oh. Sweet potato. Strawberries. Mga mari, i-voice over ko na lang yung thoughts ko about this supermarket. Anyway, na-appreciate ko talaga yung supermarket na to kasi na-realize ko later on na mas malayong mura ang mga pagkain dito kaysa sa convenience store. So, kapag meron kayong nahanap na hotel, another thing na kailangan yung i-consider aside from being near train stations is whether meron bang supermarket nearby. Kasi yung price difference sobrang significant. Halimbawa, yung rice meal na nabili ko dito, it's 400 yen. And kapag nabili mo yan ng discounted, edi mas mura. Yung regular price nung same kind of meal sa 7-Eleven or other convenience stores would be around 600 to 700 yen. Okay, mga rough estimates lang naman yan mga mare. Pero like what I said, mas makamura ka talaga kapag may supermarket at dun ka bumili ng pagkain. Pagdating naman sa prices, I can say na ang pricing dito sa Maraman Supermarket is very competitive. In fact, a lot of the products here, similar na lang ang price sa Don Quijote. I think the only difference is sa Donkey, kapag 5,000 yen na purchase ka, pwede kang humingi ng discount sa tax. Of course, this is a regular supermarket. You cannot do that. Pero kung di ka naman bibili ng marami, kung di ka abot ng 5,000 yen or even more, pwede ka nang bumili dito kasi very competitive yung prices. In fact, some of the chocolates that I saw in this store na naka-sale is mas mababa pa sa price sa Donkey. 'Di ba? So, yun, tip ko lang yan sa inyo, value supermarkets or consider supermarkets when you are looking for accommodation. So, itong Apa Hotel na to, 2 thumbs up to kasi ang lapit sa subway station, ang lapit pa pala sa JR line, tapos ang daming restaurants kahit na gabi na, may convenience stores. Tapos sa next vlogs, papakita ko yung neighborhood sa inyo. May na-discover ako sa neighborhood na to.
Oh, and one thing pala before I forget, no, kung naalala nyo yung pinakita ko yung ibang section, halos wala nang mabiling ready-to-eat meals. That's because it was already past 9 p.m. during this time nung nandun ako sa store na yan. Madi-discover ko in the next days na dapat pala nandyan ka from 6 to 8 p.m. para marami pang food. And yung mga discount, it doesn't have to... you don't have to be there late para ma-experience yung mga discount na yan. All you have to do is be there around 7:30, 8 p.m. May mga pagkain na discounted. Mga marit at sa supermarket, and wag nyo kong gagayahin na kapag pala ibabalot nyo yung mga pinamili nyo, diyan kayo dito papakita ko sa inyo you don't have to do it at the cashier. Dito nyo gagawin sa labas yung pagbabalot nyo. I don't know what to eat yet, and I also don't know if I just sit down and order. Hindi ko sure Oh, masarap yan, no? I can order on the tablet. Okay, I hope I survive that. Mga Mary, ako na nag-iisang girl dito. And I don't know if I'm doing things correctly. Am I supposed to pay or what? Sarado na sila. Buti pinapasok pa nila ako. Hindi ako nakapag-vlog habang kumakain kasi yung social anxiety ko umatake. Nahiya talaga ako dahil nag-iisa akong girl. Tapos nakikita ko after ko or a few minutes after me, hindi na sila nagpapapasok. Anyway, masarap to. Sobrang busog ko dito. Tapos parang 1,200 yan yata yung total. And mga mare, kapag magbabayad na, ibibigay mo lang yung resibo mo sa harap or kung saan man yung cashier at dun ka magbabayad. So, yun yung na-discover ko dyan. Mga mare, ang bango ng 7-Eleven, amoy kape. Magbabayad dito, pinapasok yung pera. Tapos pipindutin mo dito mamaya, okay. And then dito lalabas yung sukli. Ganun pala. Hindi ko alam. Parang mga sabaw-sabaw. Ay, ito pala oh. Wanna turn on the fridge button lang siya. Yan, naka-on siya ngayon. Sobrang sarap niya. Tapos sobrang jiggly niya. Look. Can it be seen in the camera? Ayan siya oh. Sobrang smooth. As in, pwedeng diretso sa lalamunan na siya sa sobrang lambot niya. Ang sarap. It's so creamy. And the flavor is like French vanilla or vanilla. In fairness, lasang Yakult talaga siya. 455 ml of Yakult. Tas masarap siya. Ano siya? Lasang Yakult but less sweeter than Yakult. Perfecto mga mare. Downloaded the app called Google Translate. And then dun sa app, you can take a photo of something and then it will translate
the label for you. So, ibig sabihin nito, So, ibig sabihin nito, after 3 p.m. to niluto. Tapos sabi nila, niluto daw ito to 7:24. So, today siya niluto ng 3:21 p.m. Tapos, mag-expire siya ng bukas ng 6:21 a.m. I could eat this later kasi mag-work pa ako eh. So, either I can have it sa madaling araw or early for breakfast. Let me show you Japanese money right now. This one is 1 yen. Ganyan siya. And then, this one is 10 yen. Yung bronzang kulay. And then, 50 yen. 50 yen ba to? Or 50 cents? Hindi ko alam. Parang 50 naman siguro yan. Pero ba't ang liit? Oh, parang mas maliit siya sa 10. This one is 100. And then, yung 500 nila, mga mari, ganito lang, oh. And this is 1,000. Itong nakabigote. This is 5,000. This one is 10,000. Diba? Yung 10,000 nila, isang papel lang. Mga mare, I discovered something dito sa Apa Hotel. When you click VOD, this one, dito mo makikita yung video on demand. And it's free, ha? So, kahit walang Netflix, you can watch movies. I'll probably watch Avatar. I haven't seen that. Dito mo rin makikita yung Wi-Fi password pala. Ayan. The Wi-Fi password is right there. Tas yun yung information about the Kopitiam, yung restaurant ng hotel. It also shows the temperature. So, today is 9 degrees. Nung umaga, 1 degrees sa gabi. Tomorrow, it's gonna be 10 degrees and 3 degrees. So, that's nice. Mga nag-work break ako. Grabe, ang sarap nito. For 160 pesos equivalent. Oh, ang kapalo. Nakagat ko na nga. Bago ko naalalang mag-vlog. Tapos yung rice niya, Japanese rice obviously. Tas malasa. Ang sarap, sobrang sulit.